Once again, good morning, happy weekend. Welcome sa atong third Sunday installment sa atoang series, Community Connect. Og nasabtan nato nga naay dako jud kaayo nga sekreto para okay ang atong fellowship, okay ang atong relationship sa usag-usa, di lang sa atong balay, di lang sa atong asawa, sa atong higala, especially ang ipaklaro sa Ginoo sa atong purok, sa atong barangay ug sa atong syudad. Mao nang ang pag-connect sa matag usa, kinahanglan gyud na siya og sakto nga prinsipyo or foundation sa usa ka tawo. Pag dili ka restful, man ipaklaro sa Ginoo sa ato, di ba? Pag dili ka restful, stressful ka. Opposite mo gawas. Pag dili ka restful, depressed kay ka. No? Kung dili ka restful, init kay kag ulo. Mo na nga ang sekreto di ay para mo flow ang anointing, no? The holy anointing sa relasyon sa matag-usa, sa atong fellowship sa atong matag-usa, kanang dapat makasulod ta sa rest sa atong Ginoo. Amen? So inim tapad, kumusta man imong semana? Ha? Wala ba ka na pressure? Wala ba ka nabay time dito nga, nabay adlaw, ag-isapot juga, pag mata pa lang nimo, gisapot ta ka. Ang Ginoo nag-remind yun nato nga mo-rest yun ta niya. Pasabot, musalig yun ta niya. Mo lean on the tree yun ta. Musalig yun ta sa Ginoo kay siya man ang atong kusog, siya man ang atong kaalam, o siya man ang atong kinabuhi. Nabay, good amen diya. Nasabtan po nato nga maunay gisulti sa Ginoo nga dapat mahadlok ta kung dili ta makasulod sa kapahulayan. Kay 365 verses gistudihan na sa mga Bible scholars nga pasabot kada adlaw na verse nag-ingon, do not be fearful, do not be afraid, fear not, I'm with you. So ang Ginoo nag-remind yun pag mata nimo lo murag nakuyawan, murag paminaw nako, murag apiki ang kong adlaw karon. I-declare dayon ang mga verse, mga pulong sa Ginoo nga, I am with you, no? I will never leave you nor forsake you. Ayaw kadlok. Amen. No? Kung ang atong Ginoo mao ang atong kahayag, ang ato ang dalan, dapat dili kita mahadlok. Kay siya man ang atong kahayag, ang atong dalan, siya atong pathway. So salamat kaayo nga ang Ginoo naghatag natong 365 verse nga nag-remind kada adlaw ayaw kadlok. Inaday mong tapad, kada adlaw ayaw kadlok. Pikas, kada adlaw. Ayusig bagot-bot. Kada adlaw. Dapat mo salig ka sa Ginoo. Amen? Amen. Palakpakan sa ito ang Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Pero na ay 365 verses, na ay 366. Ang ika 366. Pasabot na ay isa ni naglahi. Ang ingon is dapat tang mahadlok. Sa Hebrews chapter 4 man to, dapat tang mahadlok kung dili ta makasulod sa rest. Dili ta maka-enter sa kapahulayan sa Ginoo. Mao na nga, ang Israel mao ang, naminaw man ako? Ang Israel mao ang physical nation of God. Ang ikaw ako, we are the church. We are not physical nation. We are the body of Christ. Naklaro na to? You compare sa nation o sa body, ang body is so close sa Ginoo, kay part man siyang lawas. Ang atong ulo, si Jesus. Amen. Ang inyong ulo, ang atong ulo, dili si Pastor James, or dili si Kibuloy, o kinsa pa ng mga ilado diya, no. Ang atong ulo sa body ni Kristo, si Kristo. Lawas na niya. So, ang imong tapad, possible kamot sa Ginoo. Pasabot mo, extend kag tabang. Wala na lagi nag-amen ninyo. Kay gusto gyud ninyo, gusto ko maging kapwa para tanan blessing ihatag sa kapwa. Kadung wanang joke ato mga bata nga, paglaki ko gusto ko maging engineer para makatulong sa kapwa. Ang isa, gusto ko maging scientist para makatulong sa kapwa. Gusto ko maging businessman para makatulong sa kapwa. Ang isa, gusto ko maging kapwa para absorb na ko tanan ang blessing. Right, good. So makita nato megsuon nga ang Ginoo a very practical God, no? Karabang kabalo siya sa imong gibati, kabalo siya sa imong situation, walay ni isa nga problema ni mga wa siya kabalo. Tanan kabalo ang Ginoo.
sa inato nga pagkaistorya, ang mata sa Ginoo 10,000 brighter than the sun. Klaro kaayo. Ug wala gyud sekreto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mangilngig ang mga ginabuhat nimo sa tago way nakabalo, sekreto kaayo, DDS tawagan na, no? DDS ba na? Deepest, darkest secret. Kamong DDS kayo una-una si Duterte, no? Bantay lang mong BBM. So, ay nga ni siya, ang Ginoo wa siya nakurat ana, kay kabalo siya tanan. He is the Alpha and the Omega sa imong kinabuhi. Pero gidawat gyapon kaniya. Gipasaynlo gyapon kaniya. Andam siya makig-uban nimo. Ikaw, andam ba ka? Amen. Ini mo tapat andam kita. Unang salamat nga naa mo karon. No? Yang nakita nako murag mingaw-mingaw naman diring dapita, ditong dapita, diri ka full pack man kaayo. Gusto gyud mo dul-dul sa entrance, ha? But anyway, salamat sa inyong pagsimba. Next Sunday natay bisita. Si Pastora Nene. So, from Lanao del Norte Tubod, no? Na kuan ka ng amazing ka na siya. May bawa na to na next Sunday niya. Mahangiyo ko sa inyo, anything from your heart. Next Sunday pa day? Lima din ni ka Sunday, ulo magwali pa day kung sunod. Nagturab ako, mulas na ako karon. Sige na lang. So, taas-taason ako ni karon para na po ko'y pakapin next Sunday. Next Sunday pa day? Sorry, kaya. So anyway, sa last Sunday, maabot si Pastora Nene, please bring something from your heart. Anything. Babae man siya. So, magabot niya, kani nga si Nina, kuan yun, bagay ni siya. Gamayon man si Pastora Nene. Mura man siya si Ate Yani, katong gamay na siya, katong diri worship leader. Pero, speaking of mga praise and worship, kusuging presence ng Lord ganina, no? Action dyan ko hilak bitaw, ibalik lang. Hilak, dyan ko duta dyan yung presence ng Lord. Move ang presence ng Lord through the My Home Music. I-bless pa yun ni Lord ang mga My Home Music. Si Jade, mo drums, grabe, anointed kayo. Pagbunal, sulod, pika simbahan. Hinahinay lang drum, pero sakit. Pero okay kayo. No? Salamat kayo sa ato ang amazing, gwapa kayong gitarist, no? Asa naman to? Ano na kamot? Kaway-kaway. Si Ate Monique. Monique, dalaga ra ba ni og available and ready to mingle. So, kinsa may mga lalaki diya nga piliya ang gitarista kay di jud ka magmahay. Hallelujah. Ang keyboardist na to namin yun na. Kisa pa, isa diri gwapa po ng bass. Kalma ra kayo. So, nalimot ko kung available ba ni siya pero kuha daw siya. Available na? Oh my God! So, ayan, man siya nga, unahon diyo niyang Ginoo karon. Kung kugihan ra ba kini? Jollibee. Niya. Trabaho si Jollibee niya. Keyboard, bass din siya diri. Okay, kayo. So, salamat sa inyo magkinaboy. I-bless pa kita My Home Music. Say amen. Okay, so balik ta. Nasabtan po nato last Sunday, many Sundays, nga ang rest or Sabbath, everybody say Sabbath, mao na ang sikreto para makakonect gitag tarong, effective ang connection nato sa usag-usa. Restful. Lami magkikita, mutapad sa tao nga malipayon, smiling, pero magmugot, hallelujah, praise the Lord. No? Pakita na sa imong tapad ba, nagmugot, nag-smile. Ay, tagalangit, yun di ay. Akong gituan, pag puhon, mangulit magtagtanan, pag mangulit na sa langit, di dyo kumuto nga na yung mutagbo, di mo nga mga angel nga ushering, welcome to, di mo siguro, kundi malipayon ba? So, ang smile lagi, ingon sila, is the greatest advertisement nga na langit. So, pag mag-smile imong tapad, tagalangit na. Pag magbugot, ambot tagaasa na. Wala, nag-smile naman tanan. Balag pagag. Smile yun. Ang importante yung maano lang na. Sunod, kanagaling magbutang kong kamera diri. Niya mo focus dayon ang pinaka the best of smile mo gawas imong naong diri. Tagaan ka na kog 500 pesos. Pag sulod din yun, nag-smile mo daan. Paglingkod siguro mag-smile. Para makadaog yun. Only in My Home Church.
Uy, dala to joke, pero pwede bito buhaton. Bitaw, tinuod. Kanang pagsulod mo, magdala kag Bible, mas patan ka, basa-basa ka, 1,000. Wala yung nag-amen, di na kayo para. Wala pa ka balo. At least magawas mo na kay 1,000 na pakibugas. Mura kag, nisimba pa ka, nag-grocery na. Uy, ang uban, nagbugot, smile po. Seryoso na pakimus kinabuhi, eh. No? Amen. Pwede ba pikpika ang abaga sa imong tapal? Na pikpik ni sa panalangin, dili ni pikpik sa sikihor. Good morning. Okay. So, ang Sabbath in the context of adlaw, kung ang hisgutan na to adlaw, unsa man ang adlaw? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ang pinakauna is Sunday, di ba? Sunday man ang first day, di ba? Ang atong mga na kay Monday, kiting trabaho, ting eskwela. No, ang first day of the week is Sunday. So, in the context ana nga mga adlaw, ang Sabbath is Saturday. Klaro? Klaro. Pag-amen po mo. Ayaw mo pagbuot-buot nga ang Sabbath Sunday. Di na mao. Sabbath is Saturday. Klaro? So that's the context of the day kung maghisgutag day sa Sabbath. Pero naay giingon sa hermeneutics, sa pag-study sa Bible, kinsay nagsulti, para kinsa, panahon ba ni Jesus, panahon ba ni Abraham, panahon ba ni Isaac, para na sa tao sa mga 12 tribe of Israel, panahon ba na sa Babylonians nga na-under ang Israel. So, depende yun, panahon ba ni Adam. And then, naapoy gimension diha nga the principle of first mention, pasabot, the moment ang usa ka subject like Sabbath, like rest. Ang meaning sa Sabbath, rest. Mention siya for the first time sa whole Bible. Dapat ka mag-study, muhunong, dapat ma-stack up sa kakadali diha. Kaya nga naman, imong studyhan kay sa principle of first mention, diha ni mo makita ang original meaning sa Sabbath. Nakuha na to? For example, the first time na mention ang gugma, ang love, katong kang Abraham o kang Isaac, nga di ba naglakaw si Abraham paingon didto uban ni Isaac o si Isaac nagdala og kahoy nya wa kabalo si Isaac nga ihalad di ay siya. Naminaw mo nako? Ayaw pagtabi-tabi ha. Nya karon samtang nagsaka sila ningon si Isaac butan kayo nga murabag James Kunato version paasa man ta pa. Sige lang, mga tutas unahan kay natay buhaton dito magkuanta mag-sacrifice ba mag-offering. Yan siya nga pa, wala lagi ko nakita nga kanang sheep, no? Karnero, na ipanghalad niya. Siya ba yan? Nagdala pa yun siya kahoy. Si Isaac is a picture of Jesus. Picture lang. Dili siya si Jesus. Shadow ba? Makita ni mo si Jesus niya. Kaya naglakaw siya. Siya rin nagdala sa kahoy nga, wa siya kabalo nga, kanang kahoy dito ra ko siya sunugon. Kaya ang paghalad, sunugon man. So, laktod nga pag-istorya, wala idea si Isaac, ningon si Abraham. Sa ilang nak niya, si Isaac, pinangga kailan ni Abraham. Ningon si Abraham nga, sa ilang nak mo, provide ang Ginoo nato og pang-sacrifice. Tuod man, to make the story short, sa dihang pagkabalo ni Isaac nga ihalad siya, wala gid siya ni dagan, wala gid siya ni react. Grabe kayo ka-submissive si Isaac. Willing ra pud siya kay iyamang papa. Grabe yang ingana ang pag-gistadihan ng si Abraham ug si Isaac. So grabe kayo ka kanagaling ka unsa may laing term no kanabang dako iyang pagsalig sa iyang amahan. Ang gipaklaro sa Bible sa dihang naghawid na gihiktan si Isaac. Sa dihang niya kundi ko masayop kay akong mind dili man ni siya ChatGPT nga bright kayo. Murag si Isaac pagani nag-ingon nga tarong nga og hikot para dili mo in a way mabungkag ang offering. So ingana ka submissive si Isaac niya. Sa diyang isaka na ang kutsilyo nito nga ang Ginoo. Stop hunong Abraham. Sa Binisaya pa wala ko nang hinahanglan sa imong anak. Gisulayan ra sa Ginoo.
So, ang context sa ani, dili ka bubuton sa Ginoo nga maghalad-halad ka sa imong anak pag amen mo. Kay basta mo, pwede ra di, dili mo. Ang kanang mga dili Kristohanon, mga hintil, sa unang panahon, ingana ilang buhaton, ilang isacrifice ilang mga anak. Tinuod na sa ilang mga ginoo-ginoo. Kang Baal, isa pa ng mga ginoo nila. Isacrifice nilang anak para i-bless sila. Sa tuwa diri, dili. Si Jesus Christ, enough na. So, mo to nga, ayaw. Siya niya na di si God kay Abraham nga. Now I know. Now, kabalo na ko nga. Gigugma jud ko nimo. Even ang imong anak, even your son, your only son, stop, dili only son si Isaac, na ay maguwang si Isaac. Kasi ngalan, si Ishmael. Si Ishmael, maunang anak ni Abraham sa ilang maid. Kaya si Sarah, 90 years old, si Abraham, 100 years old, wa pa sila anak. So, kung 90 years old na ka, inato nga pagka-istorya, double dead na kaayo. Kay nga nung double dead man, I don't know kung sa pila na edad imong ovary ana. So sa bata-bata pa kahimsog pa imong ovary. Nya di ka kaanak si Sarah ba? How much more tiguwang na? So double dead yun. Nya here comes nakita ni Sarah nga luoy man yung banoy, mura wala may kanang heirs, no? Wala tagapanunod. Yan na si Sarah nga, di, kanina lang akong kuan, kining ako ang maid. Maid man ni Sarah, singalan, si Hagar. Sabi siya, Hagar. Si Hagar. So, ingana, buutan kayong lalaki, no choice ministry. So, to make the story short, nakaanak sila si Ishmael. Ang problema lang kay, sa diyang nidako na si Ishmael, gikan sa gamay, hantod pagdako, magpadungog-dungog naman si Hagar nga. Nakay anak. So, kinsa may mupuli karon? Ako gyud mupuli kaya naama may anak ni Abraham. So, dito na medyo giipit og maayo ni Hagar si Sarah. Ingon nga tinuod nga asawa, nabay mga tinuod nga asawa diri. So, sa mga tinuod nga asawa, ni-react yun siya. To think, gikan ni Sarah, ingon, sige, para magkaanak ka, inyong anak ako. Ingala man ang principle sa una, kung alipin ka na ako, imong anak ako, ikaw ako. Muna ang mga prinsipyo sa mga Hebrew servant. Sa ato karon di na pwede kay mudaga naman imo nang gikidnap, imo nang human trafficking naman nga imo nang ang kuno ng tao. Kasabot ha? Pero sa una, pag under ka niya, ulipon ka, alipin ka, iya juga siya tag-iya sa mong kinabuhi. Nakuha na to. So, inyong anak, ako na. Na-right yun si Sarah. Kaya iya mang alipin si Hagar. Mato nga, grabe naman ang persecution nga to the extent nga murag ang dating murag mag-i-replace naman si Sarah. So, mato nga, ang gibuhat ni Sarah o ni Abraham, grabe yun ang prayer nila. And then one day, naay ni bisita nga kung di ko masayop, duha ka strangers. Of course, si God to, si Jesus, the covenant-keeping God. Ang isa, wata kabalok yun sa to. But karon, di nga di si Abraham nga, lingkod sa mo, ayaw sa muglakaw. So si Abraham, siya gitawag og the father of faith. Pasabot, amahan sa pagtuo. Murag si Andres Bonifacio ba? Ama ng himagsikan. Nakuha na to? Si Jesus, the faith, the source, the author, the finisher of the faith. Siya yun ang pagtuo. Pero si Abraham, amahan. Gamay ra. Small a. Ama ng paniniwala. So, gamay. Ang real yun, si Jesus yun ang source, the author. Karon, siya ang father of faith, si Abraham, ang pagnaamo kay pagtuo, sa dihang na mo bisita nimo, grabe ang discernment. Part sa pagtuo na makadiscern ka nga na something aning bisita kaning tawhana. Unique ni sila. Na-discern na ni Abraham. It takes faith to discern kasi gitawag spiritual nga mga butang.
So, ingin ay, sa muglakaw, ay, namuglabay, diri sa mo, kay ako mong pakanon, ugasan ako inyong mga tiil, basing gikapoy mo sa inyong biyahe. And then, nagchika-chika na sila. Anto, niingon dayon ang, si Sarah, wala ni appeal sa istorya, kay customary man na sa mga Hudiyo nga, ang lalaki ra gyud bang na authority. So, si Abraham ra gyud nag-istorya do. Si Sarah, tuwa sa tent, nagtago. Pero naminaw, ang mga babae, hilig man na ano na ba dayon? Nga na ra ba mga babae sa karon, pero dili tanan ha. So karon, nga na man ang guest nga Abraham from next year, Abraham. Next year, the same day today, next year. So for example, nasa mata karon August, nasa mata karon 17. Oh. Next year, August 17. Magkaroon mo anak. Magkaanak daw niya, 90 na biyang edad. Niya, 100 na si Abraham. Ang kabalo mo sa reaction ni Sarah, grabing katawa ni Sarah. Katawa siya kay, hindi siya nga, katiguang na kayo ni Abraham. Pero ang tawag niya ni Abraham, tiguang naman ang akong my Lord. My Lord, tiguang naman kayo si my Lord. Niya ako po, usahon man na. Nagkasiki siya katawa. Pero sa iya lang una-una, niingon din ang guest, Sarah, nadunggan. Nigawa si Sarah. Ngano, nikatawa man ka. So, niingon ni Sarah. Nasyak si Sarah. Kaya sekretor ba yan? Katawa ka. Nangyara ko na una ba nga? Gina niya nga. Kaya nikatawa man ka, next year, magkaroon kang anak, o kanang imong anak, tawagon nimo og Isaac. Kaya ang meaning sa Isaac, laughter. So, paminaw ha, si Sarah sa Bible, ang meaning ana, princess. Beloved, no? Pinalangga, princess. Sarah. So, mo na yung meaning sa Sarah. Nausap ba yung name? Wala. Sarai iyang pinakaunang name. Si Sarai iyang giusap sa Ginoo. Sarai means domineering woman. Kada bang dominant? Dominante ba? Kada bang kung magtiayon, mas isog ang asawa. Domineering siya nga woman. Sakto yun. Kaya nga no? Nausap ka Abraham. James ko na to version. Nanuluya mo ka. Wala man kay anak. O sige, naya kong maid. Leadership. Okay. Abutan ka sa Abraham. So, makita niyo ba nga, domineering siya, dominant woman. Pero, at that time, giusam ni angalan. You will become from Sarai. Sarai ha, Sarai. So, meaning anang Sarai, mga isog, dominant. Nabi mga taga-Sarai na rin? Ako rin taga-Sarai, proctress. So, lakto niya pagka-istorya, your name will become Sarah. Kaya ang Sarah na H. Ang H is hey, it's grace. Sarah. Sarai, Sarah. Si Abraham is Abraham siya, di ba? Abram. Yung Abraham na hey, na grace. So, si Sarah siya ang grace. Si Abraham siya ang faith. Naminaw mo na ko? Sa taas, medyo paminaw mo diri. Ayaw mo si istorya sa usag-usa. So, si Abraham, faith, si Sarai, ayok mapakita diri sa atong media. Media uptick po mo sa akong ipangyaw-yaw. Isuwat na ninyo diri sa Genesis. Oh, wow. Ang baba. Talagang may tent? Oh, tumawa talaga si Sarah. Pero si Sarah, tiguang, very good ang nag-drawing ni tiguang yun. 90 years old ba yan? Yung mga anak, may? So, pag surdo kinsa mo nang nagyaw yun, mas kamapunta ni Sarah, paggawas niya, mani, mga anak ka, itawagan og Isaac kay laughter na. So, si Gracia, si Sarah, si Abraham, si Faith, pag mag-uban sila, makaproduce sila, makaanak sila og malipayon nga anak. So, kita diri, noon man tanga mo, nagwalit sa Gracia, niya, plus pagtuo niya kang Hesukristo, malipayon yun ang taga-Mayhong Church. Amen. Ayaw mo pagmugot-mugot, kaya matiguang mong dali. Tinood na. Giingnan tanan mo ha, especially sa mga babae. Bahalag taas ng edad, pagwapag yun mo.
Ano gamay rin mag-email? Gusto niyo bulingit mo tanahon? Hindi ka nga, tag-wonder ko sa akong husband, di naman siya mauli. Kaligo eh. Pagwapag yun, pahumot yun. Muna tinuod nga inistoryahan. It's biblical gina nga ang mga babae, pagwapag yun, mag-make up pagali. Sa Bible, mag-make up. Pwede na pastor? Pwede. Kung man ka baga, depende sa dagway. So kung imong dagway nga medyo gusto nyo kang tabunan ng maayo, alam, birahi. Pero kung di ka gusto mag-make up, okay raman po. Pero ayaw pag-amen mga lalaki ha, way labot mo. Babae lang yung tao. Amen ba mga babae? Amen! Sige. So, makaproduce mo, niya ang duha ka kwa niya. Tuod man ang nahitabo. Nagkaanak yun. Niya, what is 90 years old? So, 91 na. Buros na siya. Mga nakay na. Paggawas ni Isaac, of course, pinalangga kay grabe ang celebration sa dihang naana sa kanang didako na si Isaac ba kanang sa term ito, wind. I think it's wind. The moment from gatas to rice, gatas to sa term ito? Wind lagi sakto ko. So pwede na mo kaon og gahi ba ang bata? Nisamot man og persecution to the extent nga naamay situation nga murag ang pag-persecute ni Ishmael sa iyang manghod, ang pagbuli ni Ishmael sa iyang manghod, possible mamatay si Isaac. Nasuko og maayo si Sarah. Imo ba ni manghod? Imo ba ni igsoon? Pareha mo papa. Nya ang imong binuang joke nimo, okay ra mag-joke, magsuon man. Pero paingon man nga possible maana ba? Kay ngano, according sa Bible, si Hagar ang nagsigig istorya niya. Si Hagar sa wala nakabalo, it's in the Bible, nagrepresent siya sa Old Covenant. Si Hagar nagrepresent sa balaod. Si Sarah nagrepresent sa grasya. Si Abraham nagrepresent sa pagtuo. O si Isaac nagrepresent sa kalipay. Karon si Ishmael, ang anak ni Abraham, plus balaod si Hagar. Nag-follow mo? Si Hagar ang made slave. So slave under the law. Slave, walay freedom. Si Sarah na ay freedom. Siya man ang princess sa kingdom in the context ni Abraham. So makita nimo nga ang resulta sa Ishmael o si Ishmael makes on, it is studied by the Bible scholars, theologians. Sila di ay ang mga descendants sa mga Muslims. Nakuha na to? Si Ishmael. Si Isaac ang descendants po sa tanan Israel. So magsuon ra gyud ang mga Hudiyo o mga Muslim kung buod sabton. So anyway, padayon ta. Sa dihang grabe na ang report nga naay mga pagbinuang, pagyaga-yaga, pagbuli ni Ishmael sa iyang manghod. Yet to the extent nga murag mamatay, hapit na matay sa Isaac. Pagkabalo ni Sarah. Kabalo mo sa gibuhat ni Sarah o sa gibuhat sa grasya. Ni barog siya og iyang gipapahawa. As in, exile. From now on, dili na po part sa kingdom, pahawa na mo, dadas si Ishmael imong anak. Kabalo mo sa gibuhat ni Abraham, hilag si Abraham. Kaya nga naman, iya ba itong anak? Pero kung mo-follow ka sa mga principle, kay everything na amagoy mga prinsipyo na ay mga balaod ba na ay ginasundan nga kultura, sakto gyud si Sarah. Kay danger naman iyang anak. Bisag kamo po siguro, inyong anak, binuangan, di mo sugutan na niya. Ang pagbinuang sa gunson niya, paingon sa pasibol, maanay mong anak, di na pwede. Ang gibuhat ni Sarah, cut the head. Nihilag man si Abraham, pero gistoryahan gyapon sa Ginoo si Abraham na ay kabalaka kay ubanan gyapon ako imong anak. Ako siya bubuan sa mga panalangin uban pa na comforted ra pod si Abraham. Literal good pahawa. Nya kung didto ra ka mo basa
gipapahawa ni Sarah, si Ishmael o si Hagar, may yun kang, uy, batasan. Ano bang context ba? Everybody say context. Dili fake news. Usahay kita mo kung balita na katong portion. Nga naman ay nga naman, tanawa sa ang source. Katong mo na hinungdan. So, ang investigation, klaro kayo, tungod po ni Hagar, iyang binuhatan niya. Ang mga binuhatan mo na to, especially dinautan, na agyon ay consequence. Everybody say consequence. Resulta sa di maayo din mong gibuhat. So, karon naghawa agyon si, papahawa agyon, maraming hilak ni. Ang idea mo ni, sa household of faith, sa household of Abraham, Abraham is faith. Are you following? Sa household of faith, ang partner agyon ni faith, dapat si Grace ragyon, si Sarah. Muna nga ng Bible sa Ephesians, you are saved by grace, through faith, not by your works. Works, pasabot, imong on, kusog, ang point ano is, ikaw ang bida, niya sa 10 Commandments, ikaw ang bida, thou shall not kill, thou shall not covet. Ikaw ang pasabot ba? Nakuha na to? Ang kusog, sa 10 Commandments, ang focus is imong kusog. Dili sayop ang 10 Commandments, balaan siya, gikan siya sa Ginoo, dapat siya tumanon. Ang idea lang is, sa diyang imo nang i-execute ang kabubuton sa Ginoo, ang balaod niya, ang kusog, ang maglihok, ikaw ang bida. Which is, okay ra gid unta, ang problema lang kay hangtod kano sa kaya nimo. Sa first day, kaya pa. Pagka second day, bagsak na sa duha ka balaod. Pagka third day, 5 na ka balaod na bagsak. So, wag yung makakomply. So, mo na nga, if you put yourself under the law, ang pinaka-end diha, ibutang nimo mong kagalingon. Example, I will put myself under the law. Like Israelites. Ang Israel, they're under the law. Mo na nga, na-Sabbath sa ila. So, pag putang imong kagalingon sa under the law, you should follow the 10. I said, you should follow the 10. Say amen. You put yourself under the law. So, pasabot, imong kusog, imong performance, kabalo man ta nga ang tao maayo ra gyud sugod. Kung walay kusugikan sa Ginoo, I don't know kung makalahutay ba ang tao. Sakto dili. So karon, ang balaod pag matuman nimo ang 10, grabe gyud nga panalangin. Able gyud si Lo mo bless sa imo blessing nga wala pa nimo nadawat. Si Lo balaan siya ato na ibutang nga tao siya. Balaan siya, nagpaabot lang gyud siya nga ma-please siya, pero wala man gyud naka-please. 2,000 years ago, na iniabot, His name is Jesus Christ. Siya ra ang naka-place sa balaod. Siya ra ang naka-fulfill sa balaod. Muna ni siya, it is finished. Muna karon, you are not under the law. You are under the person who fulfilled the law. Muna nga, ikaw, ikay pa-istorya, inato nga pag-istorya, asa mong gusto? Magpa-under ka sa balaod or magpa-under ka sa grasya sa tao na siya ang naka-fulfill sa law. So, kung you are wise enough, I highly recommend choose grace. Choose Christ Jesus. So, magpailalom ta ni Kristo kay siya mangyud ang nakapalipay sa Ginoo. This is my beloved Son in whom I am well pleased. You are part of the body of Christ. Muna nga ang imong status karon in the eyes sa heaven, you are blessed, you are righteous, you are holy in the eyes of God because you are part of the body of Christ. Si Kristo, ingon siya, mubalik ko sa akong lawas, kay tagaan ta mong nindot nga lawas, hoy heavenly glorified body. Mo nang balikan ta niya. Amen. Iyang pagbalik, nara siya sa desibabaw. Sa ingon sa Bible, sa clouds na siya magpaabot, and then i-caught up ta, kwaon ta. Ang katong mga nangamatay di kang Kristo kwaon pud. And then muhunong ta in pila ka seconds, muhunong ta sa clouds, and then dungan ta paingon dayon sa langit. Nakuha na to? In just a twinkle of an eye. Example, na ka sa hospital niya, anak ka sa Ginoo, luya kay ka, 50-50 kay ka, gamay ra kayo imong paminsar sa imong nahunak tungod sa sakit. Pag-rapture, pag-ani mo, kalit lang, kusgan na kay ka. Grabe ang feeling, grabe ka kusog, himsog, niyang imong pagtanaw. Sa una kay hanap-hanap, grabe, kahayag na kayo. Ang imong ilong makasimot og tarong. Kompleto na imong ipon. Praise the Lord. Hallelujah. Wa na kay mga, unsa pa ng mga di nimo ganahan sa imong lawas. Flawless na kayo.
Mura na kag Barbie doll. Mura kag mga Miss Universe. Tinuod yun na. Tagaan tagbag-o nga lawas sa Ginoo. Pero the same rin po nga naong ha. Ang naong refined lang. Kay kung bago tanan mo na, di na tabag ilanay. Nakuha na to? Mura gyapon, pero pinakagwapa sa imong version. Nga pagmutan na, wow! No? Si Adan. Nagluya si Adan. Ingon ang Ginoo. It's not good for a man to be alone. Nay, mga lalaki? Mga lalaki, dili gyud bagay nga mag-inusara ta. Dili ako nagsultian ang Ginoo. Himo siyang babae. Pag himo babae, nagluya mo sa Adan. Paglakaw sa babae, wow! Man! Ang woman, gikan sa baba ni Adan. Wow! Man! Muna kamo mga babae, sa mata sa lalaki, kamo ang pinaka-importante ng butang. Butang, bakit? Pinaka-importante mo. Kaya nga naman, gikan mo sa mua. Di mo mo yun? Gikan mo sa lalaki, gikan mo ni Adan. Gikan matanan. Ikuha. So, kamo ang pinaka-refined kayo naghihimo sa Ginoo. Okay, balik ko. Dari sa balaod. So, ang balaod may igsoon, isa diya ang katong Sabbath, no, katong 10 Commandments. Part dito ang Sabbath niya. Israel, under sa balaod. Si Hagar may igsoon, nag-represent sa balaod. Si Sarah, nag-represent sa grasya. O si Abraham, nag-represent sa pagtuo. Ang pagtuo, makig-fellowship, makig-minyo, example lang niya, figurative. Ni balaod, ang resulta, Ishmael. Ang resulta, alipin lang yapon. Pero kung si pagtuo, umanan niya sa grasya, mugawas ang kalipay. Dili man good, si pagtuo, si Abraham, kang Hagar nga slave, under sa balaod, so si pagtuo plus balaod ang mugawas, unsa man, walay freedom. Condemned gyapon, slave gyapon, magkinto gyapon. Kung musulod magali ka sa gingharian sa Ginoo, maulaw ka ba? Pero dire sa grasya, pagtuo, diya ka muuban sa grasya gitrabaho ni Kristo sa cross, unsay resulta kalipay nga naman. Open naman ang throne sa Ginoo. Yung Bible, come to the throne of grace so that you can find what? Help and grace in times of need. So karon abre na gyud ang gingharian sa langit. Nya ang nagflow is grasya, no? Unsay grasya? Ang grasya is mga butang we don't deserve it. Mga butang ba nga dili na to deserve pero nadawat na to. Ang langit pagkanindot. But dili ta ngayan kay nakasalaman. But tungod sa grasya, pwede na ka malangit. Nakuha na to? So kung wala ang grasya, lisod yung kayo. Pasabot kung wala si Jesus ni abot, mag-under the law gyapon ng Israel, walay mo gawas nga sakto nga kausaban. Kay ang Israelites, model man gyud ang Israel sa kinabuhi sa tao, 1,500 years under sila sa balaod. Dapat mo produce og pagkabalaan, pagkamatarong, pero tanan failed. Even ang pinaka-the best sa ila, si King David, the best mo gina, the man after God's own heart, tagak yapon. Because, pag mo put yourself under the law ka, ang focus ikaw. Nya kabalo be tanan kung honest ta. Di ta usahay kasabot sa itong kagalingon eh. Naay tayo nga maglibog ka. Mo na nga kinahanglan ta mo balik sa author of our salvation, sa nakailag yun nato sa manual mo tan-aw ta kinsa jud ko ang pulong sa Ginoo mosulti kung kinsa ka. Amen. So mo na nga, if you put yourself under the law, ang focus dia, ikaw ra gyapon, imong kusog, imong tanan, imong sakripisyo, kapuyon gyapon ka. Kung tinuod juga, you put yourself under the law, ang pinakalas na, ang resulta na, muluhod ka, umingon ka, Lord, tabangi ko! Perfect. Mao nang nag-una ang balaod before ang grasya. Kay kung una ang grasya, sunod ang balaod, I don't know, kinsa ang mga luwas. Kaya nga naman, imagine ha, ang balaod man God is preparatory for the Son of God to come. Ang balaod mo na gitawag the ABC of Christ or the Judaism na religion, ABC of Christ, elementary of Christ. Pero pag moabot na si Christ, matured sana, sonship na siya. There it's all about discipleship, it's all about kanagaling
slave, no? Mo follow lang ka, also all about rules and regulation. Sa dihang gihatag ang discipleship, even ang pagtawag ni Jesus sa mga disciples, may 12 disciples, they're under the law. Why? Wala pa man siya nagilansang. Nakuha na to? Wala pa man siyang gilansang. So, gitawag ang 12 disciples because naapa sila sa gitawag o before Christ. Walay word ng apostle. Pero sa dihang resurrected din siya, ang tawag na sa 12 is apostles. Nakuha na to? Pero naagyapon ng disciples because ang disciple, ang meaning is student. Sa dihang glorified body na, so after resurrection na, isaka si Jesus siya, go and make disciples. Naagyapon ng disciples. So katong 12, sa una, disciple before Christ. After Christ na, resurrected na glorified body si Jesus, humana ang finished! Gihatag na ang available na ang kinabuhi nga walay katapusan nga regalo, pwede na madawat sa bisag kinsa. Katong mga dagkong tao, gitawag sila og 12 apostles. And 12 apostles nag-produce of disciples. Ug ang mga disciples nga mo grow, mahimo na pud silang 5 parts of fivefold. Ang mo grow, parts of fivefold, mahimong pastor, mahimong teacher, mahimong prophet, mahimong evangelist, ug mahimong apostles. Nanang 5. Nakuha na to? Kana tanan under grace. Pero diri ka sa balaod, sa Israel, dili ka makadungog anang apostles. Wala may apostles sila. Sa ilaa, walay pastor, walay evangelist sa ilaa. Sa ilaa lang is prophets and rabbi. Rabbi ba? Rabbi, mga teacher. Mauro ng ilaa. Pero that's Israel. That's under the law. Mag-learn ta sa pamaagi sa balaod, pero sultian ti ka, ang pamaagi sa grasya higher pa sa balaod. This is more better. Ang ingon ng Bible, better promises, better covenant, better agreement, better blood. So better ang, mas maayo yun kung magpa-under ka sa grasya, magpa-under ka sa anak. Ang balaod, gihatag man ni kang Moses, si Moses servant. So si servant, Moses, naminaw mo? Facing Elohim, nag-agree sila. Muna itong buhaton, i-bless na mo, basta imo ni mapalo ang 10. Yes, salamat sa agreement. At least na agreement ang Ginoo, ang tinuod ng Ginoo o ang tao through Moses. Ang Ginoo, agree, ang iyang buhaton is, pag matuman, mo bless gid siya. Ang problema ang tao. Ang side sa Ginoo, walay problema, kaya kayo. Ang side ni Moses, ang problema. Pag naog pa lang ni Moses, maybe excited si Moses, okay. Maybe lang ha, maybe excited siya. Kato na, nagintay agreement sa Ginoo, nagdala siya tablet of stone, 2 ka buok. Pag naog pa lang niya, nakita niya, nagsayo-sayaw na dito og sa itong baka. Ilang gisimba ang baka, gi-worship nila ang baka niya. Ang first commandment, thou shalt not make any gods before me, nor any graven images. Sa mga creation, aning mga creature, aning earth. Pagtanaw ni Moses, guilty kayo. Si Moses unang na guilty. Sa sobra ka guilty ni Moses, so kung ka siyang maayo, pwede unta, na ika-number 10 na lang, pinaka-first pag yun, bagsak diretso ang Israel. Sa kasuko, emotional ba? Sa kasuko ni Moses, labay niya ang 2 tablets. Paglabay, instant, naglinog. O gikaon ang 3,000 ka mga nag-worship. Na may na-produce nga 3,000 worshipers. Worship sila dito. Labay-labay sila mga, sa patay lang ipangbuhat dito. Gikaon instantly. Lisod kayo mag-under the law ka. Kaya nga naman, kaya sa Ginoo. Ang balaod is holy. Ang problema sa ato ba, kaya ba sa side? So si Moses servant to God, Elohim. Ang kanindot there, this is the good news. Everybody say good news. Mo ng gospel. Gospel means good news. Kristo, dili servant, the Son. Talking to the Elohim, talking to His Father. Si Father always mubuhat sa iyang part. Si Son, what do you think? Kaya po niya. So, much better yun na covenant kay kaya. Of course, ni Father, kaya man po ni Son. Dito problema, dili kaya ni Moses. Mo na nga, this is a better promises. Ug mao ni na-produce, tungod ani nga covenant,
na-produce ang church, the body of Christ. Kay mulakaw man si Jesus, kay ang iyang part diri is to save us. Luwason ang mga tao. Sa diha nakasala si Adan, walay laing plano, si God the Father, si God the Son, si God the Holy Spirit. Ang redemptive plan, gilay down na. Ato gyud sa luwason. Mo na nga, gikan kang Adam, angtod kang Jesus, nang gawas di ang prophets, kings, judges, kinsa pa ng mga sikat diha nga mga forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, even si Noah, even si Adam. Silang tanan gitry to save, to redeem sa pagkatagak sa tao. Aware si Adan natagak sila. They're actually trying na mabalik ang glory, mabalik ang himaya, mabalik ang sakto nga connection sa Ginoo. Pero failed man yun. Attempt si Adan, wala. Attempt si Noah, wala. Attempt si Abraham, wala. Mga prophets, mga kings, wala. And then, ingon yung Bible na, when the fullness of time came, God the Father, Elohim, sent His Son. Kaya after all, nagdagan ang mga katuigan, ang amahan, nag-wait yun siya, nga mabalik, malukat o balik ang mga tao kay nakasala man, mapasaylo sila balik, pero dapat in a standard, no, in a holy way, na ay reason. Ang pagpasaylo mo sa Ginoo nato dili tungod kay maluluyon siya. Always man gyud siya maluluyon, pero wala ta napasaylo tungod kay maluluyon siya. Napasaylo ta tungod kay nahigugma siya nato. Isa na siya, pero ang reason gyud napasaylo ta tungod kay naay nagbayad. So kanang pagpasaylo sa Ginoo sa ato, mura na siya business transaction ba? Bayad na. So kung masabdon nimo nga gibayran imong sala, past, present, o future, makaingon jud ka, Lord, salamat kaayo. The more ka magtinarong sa imong kinabuhi. The more higugmaon nimo yung pamilya, imong partner, ang imong kanabang happy ka ba? Of course, along the way nga mulakpat ani kinabuhi, maluya po tagamay, pero dili gud ingani nga sobra ka mo backslide dayon. Kay nga naman, kasabot man ka sa kaubuton sa Ginoo, under man ka sa grasya. Pero kung under ka sa balaod, it's all about your feelings, it's all about your plan, it's all about you. Kaya magyud pud siguro nimo, pero pipila ka adlaw madawon na pud ka. Muna nga ang mga anak sa Ginoo nga under the law, the sigunon always. Ang mga usmuna ko ang mga anak sa Ginoo nga wala ta kabantay, you put yourself under the law, ang ilhanan, the sigunon always. Mawala, mutungan na pod, mawala. Pero ang mga anak sa Ginoo nga tinuod na butang diha sa gitawag og grasya sa Ginoo, kusgan, maluya magali, mugbangon dayon di magdugay. Hindi mong tapad. Grasya sa Ginoo. So, tanaw nimo ang covenant sa balaod o covenant sa kuwan. Diri jud ka makapahuway. Maka-perform jud kag tarong diri. Kay kanuman, ang imong sala covered na niya. Paminaw mo ha. Kani akong istorya sa iyo, tinuod yun ni. Ay kung ingna kadasala nimo, pakamatay na po siya. Ayaw binuangi ang Ginoo. Kaya naman, sa isa kadlaw, kapila ka makasala. Finished! Pagka tadaod, nagkuhan siya. Sige, finished! Lansang na po siya. Binuangan man itong Ginoo. Dili na. Ang Ginoo is, He is the Alpha and the Omega. We're talking about time. Everybody say time. Pasabot sa time, sa imong pagkabata, pagkatiguang, kaya niya suruyon. Because He is the Lord of time. He is the Lord of Sabbath. He lives outside time. Pwede siya mo-bisita sa imo. Muna sa diyang, nag-sacrifice siya dito sa cross para sa imo, kita tanan na imong sala. To tell you, even tomorrow, kung makasala ka, kabalo na daan ng Ginoo. Kung ingana manggalim, hindi ka nga, Lord, kitawag juday ko nimo. Nya sabto nimo, yes. Pag masabtan nimo ang grabe kadako sa grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi nga iyang gihatag, ang tinuod nga tao, ang normal nga tao, mingon gyud, Sir, salamat jud kay Sir nga ang akong utang nga dako kaayo, nakautang ko nimog 60,000, nakautang ko nimog 100,000 o ka 1 million. Ningon ka Sir nga di na lang bayaran kay quits na ingani. Salamat kay Sir. Magbinuang baka ka? Di jud ka magbinuang way. Pero kung labaron ng utok nga tao, kanang dili normal nga tao, yay! Mag-abusar na. Pero I believe, ikaw ako, dili ta abusado nga anak sa Ginoo. O ingon po ng Bible, sige, problema ng 15 tinuod nga anak sa Ginoo. Ingon si Jesus, tanawa ang fruit. Kung gusto ka makabalo,
Kung kinsa gyud tinuod nga anak sa Ginoo, kay di mo ta kabalo sa inyong kasing-kasing una-una. Ingon si Jesus, let the fruit speak. Kay may bawaan man gud nimo, kung unsa siya nga klase nga kahoy, pinagi sa iyang fruit, bunga. Muna kung tinuod jud ka diha na belong sa grasya sa Ginoo, you cannot help but serve God. Kaya nga naman, sa grasya, you will understand that you are forgiven much. Grabe na nga kapasayloan. You are forgiven much. And then, ingon ang Bible, if you understand that you are forgiven much, you will love much. You will serve much. But if you think you are forgiven little, magdaduha ka. Daduha ba? Kaya naman, hindi maka-sure. Parang ipasaylo, pero ambot lang. Tagantamog story. 10 minutes left. Ang story megso na kay utang. Let's say, 500,000 imong utang. Nya magtubo pa. Okay ba mga utangan? Mga utangan, okay ba mo? Good day. Praise the Lord. Sige lang kaya ang Ginoo mag-bless nimo, tagaan mo kusog para makaproduce mo kwarta ug inyong ibayad sa inyong giutangan. So karon, 500,000. Dako bigyan nga kwarta. Dako di ba? Dako. Amigo pa mo pero katakatawa pa mo. Pero pag tigsukot na. Pero pasensya gid kay gamay ha. Sige next time na lang. Ugma na lang, sunod adlaw sige. Pagbalik wag gyapon ka. Di nakapakita. Tingog pa lang niya, mutago na ka. Kaya wala mo pambayan. Ang ano man, pildihon ka sa imong guilt. Pildihon ka sa imong conscience ba? Okay mo, kabayan, ulaw kayo. Bisa pag maayo ang lalaki nga ng imong giutangan, o ang imong giutangan, maayo kayong batasan, pero ang guilt na mo ba? Tinuol ba akong istorya? Mauyi mo ana nimo may nga inawala ko na tanan maglikay-likay juga. Nya karon ato ibutang maigsoon nga kisa may mga example nato. Si Pastor John, Pastor Jumel. Si Pastor Jumel nakadungog nga nakautang si Pastor John og 500,000 pesos. Karon kay si Pastor Jumel kay dato man. Kabalo mo asa nang utang si Pastor John og 500,000 pesos kang Kuya Jake. Kasi Brother Jake, milyonaryo man na. So, karon sige sukot si Brother Jake. Of course, si Pastor John, di kay likay na yun. Kutob sa makaya. Wa man gyud mahatag. Ulaw gyud kayo. Nakadungog si Pastor Jumel. Nya, si Pastor Jumel, kay dato pod. So, si Pastor Jumel, pila na utang, Brother Jake? 500,000. I-issue kong check Pagbundak, 1 billion. Shock si Jake, nga murag na kwarta. Oh, dili day. Gidagay kwarta. Na-shock si Jake, dagay kwarta. 1 billion, 500 naman. No. Pinanggan ako na si Pastor John. Keep the change. Oh! Wala na. Nya karon paminaw mo. Si Pastor John ang tinuod nagtago-tago. Tinaguay diri tago dito tago diri maglikay gyud. Ing-ana ta sa Ginoo. Ikabalutan ka sa latas Ginoo tinaguay gyud. Kumahimo di kay mo simba. Salamat kay simba ka. Now, karon sa transaction nakadungog man si Pastor Harold. Hamas Pastor Harold. Pastor Harold, kaway-kaway. Kadungog siya. Gibayran ni Pastor Jomel ang utang ni Pastor John. Sutoy na yung si Pastor Harold, gipangita si Pastor John. Nakita niya si Pastor John. Pastor John, kabalo ba ka? Wa na kay utang. Ya, si Pastor John, taod-taod, tago-tago. O bisag kung saan niya analyze, calculate, huna-huna. Wala gyud mutabang niya o wala gyud di gyud mabayaran. Milagro na lang sa Ginoo. Di lagi kumutuog, gibayran lagi. Giyon sa man. Mag-question pa ka, basta gibayran lagi, nakita kadungog ko dito. Nilakaw si Pastor Harold. Mangutana ko ninyo. Sa akong istorya ninyo, nito o si Pastor John, wala. Wala. Kanya naman, good news. Pero ang pagtuon ni Pastor John, imposible. Nga na ta.
Pasaylo tas Ginoo pero ay di ko motuo eh. Kaya ang tanaw tas Ginoo dautan isog. Murag ta ginagukod sa Ginoo ba. Imo una sa una. Kay pag naisala, birahan jud ka. Pero naamang ko yung nagbayad sa imong sala. Hello. So mangutana ko nimo. Sa pag-istorya ni Pastor Harold, paingon ka Pastor John, tinuod ba ang gisulti ni Pastor Harold? Gibayra na. Tinuod dili. Tinuod. Bisag tinuod. Pero si Pastor John wala nito wala niya na-enjoy ang gitawag og bayad na. Mutuo siya o dili siya mutuo, steady na nga gibayra na. Bisag dili siya mutuo, gibayra na. Bisag mutuo siya, gibayra na. Kaya usay itong una-una, kay nituo ta, gibayra dayon. Bayad na daan. Gipasaylo na ta sa cross 2,000 years ago. It's just a matter kung kinsay nagwali nimo. So ang nag-share, dili ka explain og tarong, suko pa ka, muta na pa ka na ako. Basta nakita na ko dito, bala ka diya, lakaw pa rin, masuko pa ang nag-messenger. Of course, mga batasan, the way ang messenger, like, huwag pakabalo. Nya, kato maigsoon, bisag tinuod gibayran, under gihapon si Pastor John sa guilt, sa conscience niya, effectual, pasabot, naigo ang iyang community connect. Di na siya ka-connect. Kaya nga naman, ang kaulaw, mugawas na siya walay tao. Kasabot mo sa akong pasabot. Karon, dili na dahil si Pastor Harold ang nakadungog. Nakadungog di ay si Pastor Jemay. How's Pastor Jemay ma? Oh, Pastora Jemay. Oh. Si Pastor Jemay nakadungog. Nya kay babae man. Kuha di siya cellphone. Gi-record niya, gi-videohan. Gi-zoom in pag yun niya ang transaction sa diyang nagsuwat og cheque. Nakita sa video. Ebidensya. Paghatag ebidensya. Karon nga to si Pastor Jemay. Hindi siya nga, Han, babe, darling, baby ko, you are free. Mag-Robinson na ta. Maggawas na ta. Pwede na ka maligo. Pwede na ka manutbrush. Ayaw nagtago diya sa kanang kwarto. Dapat mo hayag na ang kwarto. Kaya ka rin depressed kaya kas problema. Hindi na kaganahan magawas ba? Wa na yun. Mahadlong na kaghangin. Mahadlong na kagtubig. Marong kang ipakan. Iro. Ayaw tanay mong tapad. Kaya dili na iro. Karon. Dili ko mo to. Imposible kin sa mga pakita sa video plus narration. Wala na. Finish na. Ana good si Pastor John. I feel good! Grabe yun ka, bibo kayo eh. TikTok na dahil si Pastor John. Tanan, kaya naman, lipay, tinood bitaw. Di ba kung mawala ang guilt, di ba ka nang? Kaya kayo makabayad kasi mong utang, pero tingin dutas. Kaayo ang feelings. I don't know kung makarelate mo sa akong pasabot. Kaya bang, kayong kaghay, salamat Lord. Bugat magugultangan ba? Tungod sa mensahero. Ang imong pagtuo, dili mao ang rason nga gipasaylo ka. Ayaw gipaghinambog sa imong pagtuo. Kay tunga kas daplin skillin nagtago-tago na anay transaction na hitabo, wa gay ka kabalo. Mo na imong pagtuo dili enough sa gitawag og kaluwasan. It should be by grace, si Kristo ang nagbayad through faith. Mo nang importante na. So karon bisag di ka motuo ang transaction gibayra na, gipasaylo na ka. Pero mas importante kung mutuo ka. Kay naabay impact ba makatabang sa imo mo na nga pakusgi at imana ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Kay makatabang na mo. Pagkabalo ni Pastor John, as in balik yun sa kusog. Redeem yun. O sa mayang buhaton.
Muabot si Pastor Jumel. Mutago pa ba siya? Dili, oy. Ambakan pa na niya. Pastor Jumel! Ano, ambakan pa na niya. Ano man? Wala na may guilt. Iya pa ng mas grabe pa ang intimacy. Kaya naman, pag may bawaan mo gipasaylo kas Ginoo, if you know you are forgiven much, dili ka mag-reserve sa pagdaig niya, sa pagsimba niya, sa pangalagad niya sa kingdom, sa pagtabang sa imong isig katao. Amen! Grabe ang effect. Ganahan ka mo trabaho, ganahan ka mo eskwela, ganahan ka mo negosyo, ganahan ka tanan! Kaya naman, puno magkaog ka ng kanabang hope ba? Puno ka og bag-o nga balitang, ay salamat. Sa tinuod lang, gibayran na gyud ang atong mga sala. Katulang nitoo. Kaya yun ang Bible, whosoever believe. Whosoever believe. Whosoever believe. Mo nang kinahanglan ta mo, go and preach the gospel. This is the good news. Bayad na ang imong utang. Gibayran na 2,000 years ago. All you have to do is to believe and walk by faith and not by your feelings. Of course, kung namagay kay utang physically, istoryahin lang yung utangan. Kay wala may kanang dili may dalag istorya. Istorya ra gyud na. Hinahinay mabayaran na siya. Amen. Mo na nga tungod kay makasabot ka nga gibayran na si Jesus mo na yang gibuhat. Irlo katunta bayran niya tanan. Mo na ni ana siya nga katong sa iyang time 2,000 years ago, maglakaw si Jesus uban ng mga disciples. Makita niya ang mga tao ba? Grabe ang heart. Gusto gid mo simba, muduo sa Ginoo, pero di na lang mo simba kay makondem ba? Makondem, kay balaan kay mga pare, mga Pharisee, Sadducees. Bis mo simba ka, head to foot ka, di na lang mo, lilibakon ka. Ingana ang mga Pariseo. Diri sa my home church, walay Pariseo diri. So, laktod nga pagka-istorya, ingon na Ginoo, kaluoy ba na yung mga tawhana eh? Mo na niingon siya nga, come to me. With those who are heavily laden, and I will give you Sabbath. Kapahulayan ba? Ikaw, nag-struggle kasi mo kinabuhi. Until now, maorag yapoy mo kinabuhi. Kung imo lang own nga pananaon, murag nasa balaod ba? It's all about you. It's all about my sacrifice. Okay, magyapon. Pero nagay better ang grace ni Lord. Pasabot na ay problema. I can do all things through Christ. Ubanan ko sa Ginoo. Kada bang dili ka mawad ang paglaong ba kay na somebody mo tabang nimo. O kang Kristo makasalig ka. Ug mao na ang grasya maigsoon. It's a very good news that you are forgiven. Past, present, and future. Pag masabtan nimo na, wow, grabe na nga assurance. Mo na mo katatag, blessed assurance, Jesus is mine. Tinuod na siya ragyud ang atong pag-amoabot magitag langit. Kung naa manggali mangutana, ngano pasudlon man tika? Kung naa manggali. Kay buutan ko, dili. Tanan nimong maayong binuhatan, trapura. It's in the Bible. Lord, di ko alam po ko, nagbuhat ko dali. Imang pagkanang manghinambog kasi mong, you're putting yourself under the law. Muna akong gibuhat. Kaya ang sa balaod mo, it's all about you. Again, there's nothing wrong with that. Ang problema lang, kaya ba ni mo ipalahutay? Kaya ba yun ang 10? Gusto mo sa Ginoo, tanan yun. I-follow yun ang tanan. Dili lang, 5, 2, tanan yun. Pag 9, na isa, bagsak ka sa tanan. Ing anak ka, strong ang balaod. Sa Ginoo, balaod na to, tagtagag kwarta, okay na. Pero sa Ginoo, dili. Muna ang grasya may igsuon, nagpasaylo, nag-clear sa imong mga utang. Muna nga, ayaw na mo kaulaw. Doon mo sa Ginoo. Pangalagad mo sa Ginoo. Mga batanon, usahay atong una-una, uyab-uyab lang, crush. Sa tinuod lang, the moment masakitan ka, hagba ka. Ginoo, ragyan po imong kanabang imong refuge. Ang ako hangyos mga batanon, practical akong advice. Wala ko'y, dili mi against, kani mga tiguang diri, dili mi against nga mga crush mo, mahigugma mo. Pero ayaw mo pataka o sulod sa relasyon. Ayaw mo pataka. Kay pag musulod mo sa relasyon, ang temptation kusog kayo. Ayaw mo yun. Hanap po rin mo. Hanap po Pastor James. Dili man.
Actually, kaya akong gisulti, sa Ginoo mangyapon ni gikan. After all, ang Ginoo may nag-istorya nimo karon. Kung magpagagahay kang ulo, ikaw gid ang mag-suffer. Ikaw, have wisdom. Have the wisdom of God. Humble yourself. Pasabot, paminaw niya. Ayaw lamos dugan because dari ang sermon. Ayaw, paminawan niya. Kaya dili na niya siya istorya lang. Para ni mo ang Ginoo na kig-istorya nimo. Sa ato pong mga idaran, ayaw mo palabig focus sa kanang inyong mga goals sa kinabuhi. Always trying. You want to please everybody. Pakita nimo nga you are successful, you are kuhan. Kitang tanan gusto ana. Paingon ta diha, pero pwede ba restful inside? Samtang naghago ta sa atong negosyo, trabaho, career ba diha, pag-eskwela, pero restful ta sulod ba nga, Lord, ako ning gibuhat. Kapoy ba yung Lord, pero ako ning buhatan, Lord, kay ano, ni promise ba ka Ginoo nga imo kong ubanan. After all, ang imong kadasig, ang imong padayon nga pagtrabaho, di tungod kay para ni sa akong pamilya, apil na siya. Pero makita dito, Lord, ako ning buhaton kay tagaan ko nimong kusog para sa akong pamilya. Dili ba murag uban mo gudis, murag gikulata siya maayo, murag mo appear nga siya hero ba? Man gitawag lang messianic or Messiah syndrome. Unsa lang Messiah syndrome? Kanang pag naay problema sa balay, ang kuno nimo tanan. Gusto nimo nga tanan mo duol nimo. Nya pag mo duol nimo, ikaw ra po'y kusog mo bagot-bot. Istorya ka sa mga silingan, sa mga higala. Ako may nagkuanay, ako yung napawanay, ako na niya. Pagkataon, ikaw po'y kusog mo bagot-bot. Nahinga na, wata kabalo nga, mauna din na. Di na siya maayo. Dapat mo hawak ka diya. Kay usahay, ang pagtabang sa pamilya. Naminaw mo? Dili yun puro hatag na lang ang murag baba. Tagaan yun din yung sila kadasig nga. Di ba, nakadungog naman na. Dili kwarta puro. Tudloi sila. Kaya kung imong kwaon pirmitanan, Messiah syndrome yun na paingan. Marabag, nagsalig sila tanan nimo, nya karon naanad sila, masuko na ka. After all, ikaw isa sa reason nga naingana po sila. Train the child the way he should go. Mintras bata pa, tudluan. Kita nga mga ginikanan, kita may gisaligan sa pamilya. Dili ta mulihok sa pamilya tungod kay kinahanglan to lihokon. Mulihok ta kay higugma ta nila, pero mulihok ta tungod kay nag-back up na to ang Ginoo. Siya man ang atong kusog, siya man ang atong kaalam, siya man ang muhatag og pabor sa unahan. Amen. Matingala ang mga palibot nimo nga parihar man tag trabaho, ngano murag okay makay ka, mas mahayag ka, mas malipayon ka kaysa sulod nimo nakasulod ka sa kapahulayan sa Ginoo. Come to me and I will give you Sabbath. Ang tinuod nga Sabbath si Ginoong Hesukristo. Wala tay problema sa mga igsuon nga musimbag Sabado. Wala gyud problema. Padayon sila, walay problema. Pero ikaw nga Kristohanon, nito ni Ginoong Hesus, it's not about the day. It's about the finished work of the cross. Ang tinuod nga kapahulayan, ang trabaho ni Kristo sa cross. Muna, come to me, and I will give you Sabbath. I will give you my finished work. Part sa finished work, imong kaayuhan, imong proteksyon, ay imong maayo nga kinabuhi. Gihatag na natanan maigsoon. Muna nga mo, walk by faith ta. Wala ko nag-ingon nga pag dawat ka ni Kristo, tanan, okay na. No, maura gyapon ang kinabuhi. That sa imong sulod, na ay grabe nga kalayo nga naghatag nimo kaisog, kadasig, mo nang balaang Espiritu. The holy fire of God. Come to me, and I will give you rest. Ayaw dad-a ang problema nga mag-inusara ka. Panahon na nga musali ka sa Ginoo. Lord, ubani ko, and He will never leave you nor forsake you. Manindog ta maigsoon. Are you blessed?